at nandoon lang banda yung defect, baka mamaya pag gumamit ka ng normal crystal, yung na-inspect mo sana rito is kinakain lang ng initial pulse. So ang initial pulse kasi, ang nangyayari is kapag tinato mo pa lang yung probe, since magkaiba na acoustic impedance yan, meron kagad signal na parang noise siya, nababalik. So yun yung tinatawag na ringing down effect. So kailangan makapag-transmit muna siya, then makapag-receive bago siya makapagbigay ng sukat. So kailangan papuntahin mo niya dito, then ibalik niya. Unlike kapag twin crystal, magkahiwalay. Kaya malinis yung signal dito. Wala siyang ring down effect. Yun ang pinagkaiba. So tuloy-tuloy lang yung signal. So itong crystal pa medyo naka-align siya, parang medyo may angle siya para bumabanda. Pitch and catch pa. Pitch, catch. So sir, yung accuracy niya, which one is better? Same lang also. Same lang. Depende lang po kung saan nyo gagamitin. Gagamit natin yun, sir, yung clean. Yes sir, clean po. So, ang pinagkaiba lang po, may hate. Pagka normal po yan, na single crystal, wala pong hate. So, doon yung madi-distinguish. Okay, so, let's try to position our probe. Okay, here. So, actually, ang una pong sineset natin is the material velocity. We are using a normal beam probe. We are utilizing what we call longitudinal wave. Okay, longitudinal. So, direction. So, longitudinal wave. If you are using an angle beam probe, you are utilizing actually shear wave. So, na-discuss na po ako medyo familiar. Hindi pa po. Hindi pa, sir. Hindi pa. Yung mga nagre-report. Ito ba yung ultrasound? Since we are using normal crystal, longitudinal wave, so the longitudinal wave velocity in still is 5920 meters per second. So ganyan po kabilis. Sobra. If we are using longitudinal wave. For shear wave, we'll use this one later. Ang kanya pong speed ay 3,250 meters per Mas second. mabilis yung ano. Longitudinal. So sa ibang text, sa ibang literatures, meron pang iba-iba. So depende po rin sa halo, material group. So magkakaiba yan. Average yan.